estudyante sa Tarlac, sugatan matapos pagsasaksakin gamit ang screwdriver. Nakaupo lang sa waiting shed ang biktima nang lumapit ang suspect at saksakin siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos niyan, umalis ang suspect, tangay ang cellphone ng biktima. Ang kalagayan ng biktima at iba pang detalye sa krimeng yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, unang araw ng Oktubre, taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Sa unang araw ng paghain ng Certificate of Candidacy, merong mga re-electionist at meron ding first-timer sa pagkasenador, kongresista at maging sa lokal na posisyon. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte parehong bumaba ang approval at trust rating base sa Pulse Asia Survey. Ilang bahagi ng Northern Luzon hinagupit ng bagyong Julian, kabilang ang Ilocos Norte na nagdeklara na ng state of calamity. Bagyong Julian lumabas na ng bansa pero posible ulit bumalik. Sa pool sa CCTV, traffic enforcer sa Cebu nabangga ng sasakyan sa intersection. 3 kabilang ang batang 5 taong gulang patay sa bangga ng truck at tricycle sa Pampanga. Sa Frontline News Abroad, hindi bababa sa 25 estudyante ng kindergarten sa Thailand na sunog ng buhay sa bus. Sa Frontline Showbiz, Carlos Yulo may sagot sa mga basher ng kanyang crop top OOTD. At si Batang Quiapo actor Coco Martin tumitiktok na. Nasa TikTok na. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-follow nyo na ako. Nagdeklara na ng state of calamity sa Ilocos Norte at Batanes dahil sa lawak ng pinsala ng bagyong Julian sa 2 probinsya. Sa Batanes, mahigit 2,000 bahay ang nasira sa hagupit ng bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa videong ito sa Barangay Babalasyawan sa Santa Maria, Ilocos Sur, makikita ang pagragasa ng tubig sa Pinsal Falls sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Julian. Kanina mayroon pa yung bato. Ang ilan sa floating cottages iniwan na lang at hindi na iniahon pa dahil sa biglang pagragasa ng tubig. Nakita namin floating cottages, kaya balsa na may mga bumaliktad dahil malaki na po ang tubig. Sa Vintar, Ilocos Norte, ilang kalsada ang hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa. Kabilang dyan ang Barangobong Bridge sa Barangay Dipilat. Harang naman ang makapal na putik sa boundary ng Barangay Malampa at Barangay Manarang. Hindi pa ito madaanan ng mga motorista. Abot hanggang bewang naman ang baha sa Baay Junction sa Batac City, Ilocos Norte kahapon. Ang senior citizen na ito pinagtulungang ilikas gamit ang mga banyera. Pati mga motorsiklo isinakay na rin sa mobile ng mga bumbero. Nagsagawa naman na ng clearing operation sa mga baradong daanan ng tubig sa lugar. Sa ngayon, pumalo na sa higit 85 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Julian sa sektor ng agrikultura sa Ilocos Norte. 2 naman ang nasawi sa probinsya habang 1 ang nawawala sa bayan ng Paway. Dahil sa pinsala ng bagyo, nagdeklara na ang Ilocos Norte ng state of calamity. Maulan pa rin at malakas ang alon sa Sabtang, Batanes kaninang umaga dahil sa epekto ng super bagyong Julian. Gumuho ang ilang kubo. Sa lakas din ng alon, napinsala rin ang mga bangkang ito. Sa ilang bahagi ng Barangay Sinakan, nagkalat ang mga nilipad na yero. Sa initial assessment ng Batanes PDRRMC, aabot sa 2,400 bahay ang napinsala ng bagyong Julian. Aabot naman sa mahigit 170 ang pamilyang inilikas. Bagamat humina na ang hangin ngayon doon, halos 12 oras daw nilang naramdaman ng bagyo. Yun ang pinakamatagal ng bagyo dito sa Batanes. Napakarami po ng nadamage na bahay at mga eskwelahan dito sa Batanes.
Wala naman daw nasawi dahil sa bagyo pero may ilang nasugatan. Problema ngayon ang kawalan ng supply ng kuryente at mahinang signal. Sinusubukan naman ng Batanes Electric Cooperative na ibalik agad ang supply ng kuryente sa probinsya. Nag-shutdown kasi ang kanilang mga planta sa Sabtang, Batan at Itbayat kahapon. Nagdeklara na ng state of calamity ang Batanes. Sa pinakahuling datos ng Department of Social Welfare and Development, pumalo na ng 29,000 pamilya o 70,000 individual ang apektado ng Bagyong Julian. Ang Cagayan Valley raw ang pinaka-apektado, lalo na ang Calayan Islands at Batanes. Tiniyak naman ng DSWD na handa ang tulong para sa mga nasalanta ng bagyo. Nakapag-preposition ng mga family food packs sa provincial government ng Batanes, mahigit 5,800. Ang DSWD ay nakapag-release na rin ng mga family food packs in Ilocos Norte. May mga request na rin po tayo na natatanggap mula sa LGUs. Nakikipag-ugnayan na rin ng DSWD sa Office of the Civil Defense sakaling kailanganin ng air at naval assets sa pagpapadala ng tulong sa mga malalayong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nasa labas na ng bansa ang Bagyong Julian pero papasok ulit ng Philippine Area of Responsibility bukas. Uli itong namataan sa layong 245 kilometers kanlura ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin abot ng 195 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 240 kilometers per hour. Mabagal ang pagkilos ng bagyo pa Taiwan. Sa ngayon, signal number 1 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern at Western portion ng Pangasinan. Gayun din sa Apayao, Abra at Kalinga. Signal number 1 rin sa Mountain Province, Ifugao, Benguet, Batanes at Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Pati ang northern at western portion ng Isabela at northwestern portion ng Nueva Vizcaya. Sasaglit sa Taiwan ang Bagyong Julian sa kamuling papasok sa Pilipinas bago tuluyang umalis sa Huwebes. Sa unang araw ng paghain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 elections, nag-ain na ng kandidatura ang mga tatakbo sa national at local elections. Sa San Juan, nagsama-sama ang mga tatakbo para sa pagkakongresista sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Karamihan sa kanila kung hindi re-electionist ay mga dati ng mukha sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Alas 7 pa lang ng umaga, malapiesta na sa COMELEC NCR office sa Green Hills, San Juan City dahil sa supporters ng mga kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy sa unang araw ng filing kanina. Ito ang unang beses na dito ginawa ang COC filing para sa lahat ng congressional districts sa buong Metro Manila. Buwan naman nung nag-file ng COC kanina ang konsehal na si Joey Uy na tatakbong kinatawan ng 6th District ng Maynila. Tatakbo siya sa ilalim ng Aksyon Demokratiko at kakalabanin si incumbent Congressman Benny Abante. Nag-file na rin kanina ang re-electionist na si Congresswoman Mitch Cahayon Uy ng 2nd District ng Caloocan. Miyembro siya ng lakas CMD ni Speaker Romualdez at posibleng makalaban ang magbabalik congressman na si Egay Erice. Bandang alas 9:30 naman ng umaga nang dumating si Congressman Toby Chanco na tatakbo ulit sa Lone District ng Navotas. Continuity naman yung lagi sa amin, di ba? Sa Navotas, napakahalaga na tuloy-tuloy yung proyekto na mga ginagawa natin in coordination with the local government. Si Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan naman tatakbo na bilang 2nd District Representative ng Parañaque. Kung magkataon, makakalaban niya ang incumbent din na si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting. Medyo magandang laban to para sa ating lugar doon at sa atin, pagalingan na lang kami ng programa na ihahatid sa tao. Sa Quezon City, mga pamilyar ulit na mukha ang tatakbo sa ilang distrito. Ang re-electionist na si 1st District Congressman Arjo Atayde. Kasabay niya ring nag-file ang tatakbo rin ulit sa 5th District na si House Assistant Majority Leader PM Vargas. Suma total, nasa higit 100 kandidato na ang naghain ng kani-kanilang kandidatura sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Kabilang dyan ang mga tatakbo sa Maynila, Caloocan, Marikina, Navotas, QC, Pateros at Taguig. Ayon sa COMELEC, mayroong 33 congressional districts para sa 16 na lungsod at isang bayan sa buong Metro Manila. Tinatayang nasa halos 200 ang maghahain ng kanilang mga COC para sa buong NCR at karamihan nga rito ay magmumula sa Maynila at Quezon City na parehong may tig-6 na distrito.
Siguradong marami pa raw maghahain ng COC sa mga susunod na araw bago ang deadline sa October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. At punta naman tayo sa Manila Hotel kung saan umuulan na naman ng mga pangako ang mga kumakandidato. Live mula sa 10th City, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, sino-sino na ang mga naghain ng COC? Cheryl, magkahalong mga re-electionists, may mga first-timer at hindi pa rin nawawala yung mga gustong sumubok ulit. Matapos nga silang madisqualify sa mga nagdaang eleksyon, yan ang mga naghain ng kanilang kandidatura para sa unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy para sa pagkasenador at party list. At kasabay nga niyan, talagang kaliwat kanan muli ang mga pangako sakaling sila raw ay makatakbo at manalo. Wala pang alas 8 ng umaga, nakaabang na agad sa labas ng 10th City ng Manila Hotel ang mga kandidato sa pagkasenador at kinatawan ng party list para sa 2025 midterm elections. Una sa pila, si Agri Party List Congressman Wilbert Lee na susubok sa Senado sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko. Sakaling pala rin, ipaglalaban daw niya ang libreng gamot at pagpapagamot. Mawala yung takot at pangamba ng bawat Pilipino sa pagkakasakit. Pong dahilan kung bakit po napakarami po nating mga kababayan ang ayaw kung magpadala sa ospital, nakaratay lang sa bahay dahil po pag nadala sa ospital, walang pambayad sa ospital. Kasama naman ng ilang kaalyado sa politika mula sa Cavite at Caloocan, muling tatakbo sa pagkasenador si Francis Tolentino. Kabilang si Tolentino sa senatorial slate ng Administrasyong Marcos. Maaalalang isa rin siya sa mga inendorso noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I still hold President Duterte in the highest esteem. There's no bad blood, so to speak. I still respect him. What I did was not just a mere political decision. It has to be something aligned with my personal principles. Ang presidential candidate naman noong 2022 na si Dr. Attorney Jose Montemayor, itutuloy daw ang paglilingkod bilang senador na tututok sa kapakanan ng mga health worker. Kahit naman noon, malaki rin ang chance kung talagang nabilang lang na maayos. No? Pero ngayon, mas malaki ang advantage dahil nakilala na po ako. No? Hindi rin naman nawala ang mga independent candidate na gusto ring maging senador. Gaya ng electrician carpenter na si Alexander Encarnacion na susugpuin daw ang krimen at korupsyon gamit ang sariling imbensyon. Sa laser ko, Super Fortress, yung pong na-invento po natin, na narehistro po sa National Library, kayang-kaya pong wakasan ng laser ko, Super Fortress, ang crimes and corruption in real time po. Ang vlogger na si Mark Gamboa, fake news naman ang lalabanan oras na maging senador. Andyan din ang mga returning senatorial aspirant gaya ni Animal Welfare Advocate Norman Marquez, security guard na si Phil De Los Reyes at ang matagal ng sumusubok kumandidatong si Daniel Magtira. Sa party list race, muling susubok na makabalik sa Kongreso ang Buhay at Bayan Muna na parehong natalo noong 2022. We will maintain a Buhay party list, pro-life, pro-family group of people. We shall be protective of the Catholic Church. Re-electionist din ng Kabayan, AGAP at ACT-CIS party list. Habang gusto naman makakuha ng pwesto ng Ako OFW, ang Bombero ng Pilipinas at Kamanggagawa party list groups. Sasabak din ang motocross vlogger na si Norris Okamoto bilang first nominee ng Linga party list. Ayon sa COMELEC, matiwasay naman ang unang araw ng COC filing. Cheryl, para sa unang araw ng filing ng COC, umabot sa 17 ang nagpakita ng kanilang interes sa pagkasenador habang 15 naman sa party list. Para sa mga kakandidato na magpa-file pala ng kanilang mga COC sa mga darating na araw, muling paalala po ng COMELEC, mahigpit nila ipinapatupad itong limitadong bilang ng mga pwedeng isamang companion o makakapasok nga sa loob kasama ng kandidato. Yan ay nasa 4 lamang po nakasabay ng kada kandidato papasok dito sa loob ng 10th City sa Manila Hotel. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Posibleng makatapat sa pagka-alkalde sa lungsod ng Makati si outgoing Senator Nancy Binay at bayaw niyang si Congressman Luis Campos.
Sa kabila niya, nilinaw ni Senator Nancy na di niya kaaway ang kapatid niyang si incumbent Makati Mayor Abby Binay. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Wala nang atrasan ang pagtakbo ni Senator Nancy Binay sa pagkaalkalde ng Makati City. Siya ang unang local aspirant sa lungsod na nagsumite ng COC kanina. Tila hindi na nga napigilan ni incumbent Makati Mayor Abby Binay ang ate niya na tumakbo sa 2025. Inaasahang makakatapat ng outgoing senator ang asawa ng nakababata niyang kapatid at bayaw niyang si Makati City 2nd District Representative Luis Campos. Emosyonal si Senator Nancy nang mapag-usapan ang tila paksyon sa pamilya Binay. Pero paglilinaw ng senadora, hindi niya kaaway si Mayor Abby. At the end of the day, ate pa rin niya ako, diba? Magkapatid pa rin kaming dalawa. Kasi pamilya pa rin kami, di ba? And mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Dumalo rin sa COC filing ni Senator Nancy ang isa pa nilang kapatid na si Junjun. Siya nga raw ang nag-udyo kay Senator Nancy na tumakbo. Dati na rin nakaalita ni Junjun si Abby nang magtapat sila sa pagkaalkalde ng lungsod noong 2019. Ayon kay Junjun, si Senator Nancy ang only choice ng kanilang amang si dating Vice President Jejomar Binay. Tatakbo si Senator Nancy sa ilalim ng United Nationalist Alliance, ang partidong sinimulan mismo ng kanilang ama. Kung si Junjun ang tatanungin, hindi balakid sa kandidatura ni Nancy ang posibleng pagtakbo ni Campos. First of all, si Luis is my brother-in-law, diba? I mean, hindi naman siya Binay, diba? So, hindi naman din siya mananalo ng posisyon niya, kundi din dahil nakapangasawa siya ng isang Binay. Katandem ni Senator Nancy sa pagka-Vice Mayor ang Olympia na si Monsur del Rosario. Sa kabila ng away pamilya, tiwala pa rin daw sina Junjun at Nancy sa kapasidad ni Abby sa kanyang planong pagsabak naman sa senatorial race. I've always stated this na magkapatid kami. Tingin ko naman very qualified siya to be a senator. So ako ay susuporta bilang Ate Nancy. Unang araw pa lang ng paghahain ng COC para sa 2025 midterm elections. Kaya marami pa ang posibleng mangyari. Pero sa huli, nasa kamay ng Makatizens kung sino ang nararapat na kandidatong iluluklok nila sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Inalis sa listahan ng COMELEC at kinansela pa registration ng 42 party list ngayong unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy. May kanya-kanya ring pakulo ang ilang grupo bilang suporta sa kanilang mga pambato. At live mula sa Manila at Hotel 10 City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Jiggy, kahit nabigo sa nakaraang presidential elections dahil sa pagiging nuisance candidate, buo pa rin ang nagpakilala noong asawa ni Chris Aquino sa pagsabak niya ngayon sa senatorial race. Ilang prominenteng party list naman ang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ngayong unang araw ng COC filing. Mistulang piyesta ang pakulo ng mga taga-suporta ng mga kakandidato sa pagkasenador at party list representative sa unang araw ng Certificate of Candidacy filing sa Manila Hotel. Ang Kabayan Party List may parada at tambol pa sa paghahain ng kandidatura ng kanilang first nominee na si Ron Salo. May pa-effigy pa at parang rally lang ang pakulo ng bayan muna sa send-off nila sa kanilang party list nominees na sina Nery Colmenares, Carlos Zarate at Ferdinand Gaite. Tinarget nila si VP Sara na nadadawit sa irregularidad sa paggamit ng confidential funds. Kung korap ka, lagot ka sa bayan muna. Yan ang aming pinapangako. Habang nagpo-programa, bahagyang nakasagutan ng grupo ang mga pulis dahil pinaalis na sila. Isa na lang. Kasi hindi naman kasi. Sana lang yan, sana lang. Respeto lang, ha? Tapos na kami. Pero depensa ng Ermita Police, pinatutupad lang nila ang patakaran. Doon na lang po sila sa Pandaron. Kasi unang-una makakabala po sila ron sa loob. Dahil gumagamit po sila ng microphone, ng megaphone.
Sa gitna ng unang araw ng COC filing, inilabas ng COMELEC ang pag-alis sa listahan at pagkansela sa registration ng 42 party list para sa 2025 midterm elections. Sa ilalim ng Resolution number 11071, 11 sa mga ito ay dahil sa kabiguang lumahok sa dalawang nagdaang halalan. 31 naman dito ang bigong makakuha ng hindi bababa sa 2% ng mga boto sa party list system at hindi nakakuha ng seat sa ikalawang round ng seat allocation sa huling dalawang eleksyon. Bukod sa pakulo ng mga party list group, agaw atensyon din ng ilang senatorial aspirant. Nandyan ang palaging nade-disqualify dahil sa pagiging nuisance candidate na si Daniel Magtira. Siya rin ang nagsabi noon na asawa niya si Chris Aquino. Kumusta na nga ba sila? Ngayon po si Chris Aquino, hindi ko po alam kung nasang planeta siya. Kaya magpapakasal na lang ako kay Amy Marcos. Nandyan din si Felipe Monte Alto Jr., aka Senador Ligtas, na dekalidad na edukasyon daw ang kanyang plataporma. At ang dating teacher na si Janice Padilla na benepisyo at taas sahod sa mga guro ang pangako. Gigi, alas 5 ng hapon nang isara ng COMELEC ang filing para sa araw na ito para nga sa COC filing. Magpapatuloy daw ang mahigpit na seguridad dito sa venue sa pagre-resume nila ng operasyon bukas alas 8 ng umaga. Gigi? Maraming salamat, Ria Fernandez. Binulabog ng bomb threat ang Pasig City Hall of Justice kaninang umaga. Base sa investigasyon, nakatanggap ng email ang isang clerk na pasasabugin daw ang Hall of Justice mag-aalas 9 kaninang umaga. Agad na pinalikas ng mga otoridad ang mga empleyado. Tumagal ng 20 minuto bago idineklara ng bomb squad na ligtas ang gusali mula sa bomba. Nagkikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa PNP Anti-Cybercrime Group para matrace kung sino ang may pakana ng bomb threat. 3 ang patay, kabilang ang 2 bata sa salpukan ng tricycle at truck sa Candaba, Pampanga. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Nakatakip na ng tela ang bangkay ng 5 taong gulang na batang babaeng nadatnan ng mga motorista sa Candaba, Baliwag Road sa Pampanga bandang alas 8 kagabi. Hindi kalayuan mula sa bangkay ng bata, tinulungan ng mga otoridad ang kanyang inang sugatan. Ang isa pa niyang anak na 2 taong gulang na lalaki, duguan ang ulo sa aksidente. Sakay sila sa backride ng tricycle na minamaneho noon ng kanilang padre de pamilya. Habang bumabiyahe ang tricycle, bigla itong nag-U-turn sa lane na binabaybay ng isang truck. Hindi na raw nakahinto ang truck, kaya nasalpok ang tricycle. Bukod sa 5 taong gulang na batang babaeng dead on the spot, patay rin ang pasaherong naipit sa loob ng sidecar. Nabalian siya ng binti. Ang batang lalaki na sinugod sa ospital, namatay rin kaninang umaga. Critical naman ang lagay ng ama niyang tricycle driver. Sugatan din ang ina ng mga batang nagpapagaling sa ospital. Ayon sa barangay, madalas may naaksidente sa lugar, pero ito raw ang pinakamalala. Mensahe ng truck driver sa pamilya ng biktima. Humihingi akong dispensa sa kanila. Aksidente kasi hindi ko rin kagustuhan yung gano'n. Sa ngayon, nakakulong siya sa Candaba Police. Maharap ang driver sa patong-patong na reklamo, kabilang ang reckless imprudence, resulting in multiple homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang sentensya ng korte sa mga sangkot sa pagkamatay ng hazing victim na si Ateo Castillo. Ang pamilya ng biktima may panawagan. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Manila Regional Trial Court Branch 11 sa 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng dating UST law freshman na si Horacio Asio Castillo III. Sa desisyon ng korte, nakitaan ng sapat na paglabag sa anti-hazing law sina Arvin Balag, Min Wei Chan, Axel Munro Hipe, Oliver John Audrey Onofre, Joshua Joriel Macabali, Ralph Trangia, Robin Ramos, Jose Miguel Salamat, Daniel Hans Matthew Rodrigo at Marcelino Bagdan.
Hinatulan sila ng reclusion perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Pinagbabayad din sila ng kabuang halagang 461,800 pesos para sa actual expenses at tig 75,000 pesos na ibabayad naman sa pamilya Castillo para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. 22 taong gulang lang si Asio Castillo nang mamatay dahil sa natamo niyang mga injury sa hazing. Kasunod ito ng pagdalo niya sa initiation rites ng Aegis Juris Fraternity noong 2017. 4 na oras pinagsusuntok at pinadel si Asio hanggang mag-collapse at tuluyang bawian ng buhay dahil hindi agad nadala sa ospital. Kaya sa korte kanina, emosyonal pero tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang mga magulang ni Asio. It's a long journey, 7 years. This is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Those 7 years, I think for our son, it is worth it. You know, we all saw it from day one. We all had our doubts kung ano mangyayari. Sa kabila ng nakamit na hustisya, nanindigan din ang pamilya Castillo na may pananagutan ang UST at ang Dean ng Faculty of Civil Law na si Attorney Nilo Divina sa pagkamatay ni Asio. At this point, I would like to say that I'm holding University of Santo Tomas responsible for the death of our son. The Civil Law Department, the Dean himself, failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Dati nang naghain ng kaso ang pamilya Castillo laban kay Attorney Divina pero ibinesura ito ng Department of Justice. Sa isang pahayag naman, inalmahan ni Attorney Divina ang pahayag ng pamilya Castillo at iginiit na hindi nagkulang ang UST at Faculty of Civil Law na protektahan ang kapakanan ng kanilang mga estudyante. Palagi raw prioridad ng universidad ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, babaeng senior citizen sa Bohol, hinalay ng sariling anak. Estudyante hinold up at sinaksak ng screwdriver sa Tarlac. At Coco Martin may announcement sa TikTok. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Balik tayo sa mga balita sa eleksyon kung saan naghain na rin ang kandidatura ang mga kandidato sa mga lokal na posisyon sa mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 11 kaninang umaga, naghain ng kandidatura si House Speaker Martin Romualdez sa provincial office ng COMELEC sa Tacloban, Leyte. Re-electionist siya bilang Leyte 1st District Representative para sa ikatlong termino. Kasama niya naghain ng Certificate of Candidacy ang kanyang anak na si Ferdinand Martin Romualdez Jr. na tatakbo namang konsehal ng Tacloban City. Sa Cavite, muli ring kakandidato sa pagkagobernador si John Vic Remulla para sa kanyang huling termino. Kasama niya naghain ng COC ang kanyang running mate na si Vice Governor Atina Tolentino. Isa pang Remulla ang kakandidato sa bayan naman ng Naik, si Jacinta Remulla, anak ni Justice Secretary Boying Remulla, tatakbong Vice Mayor. Running mate niya si Jun Dualan, nakakandidato namang alkalde ng Naik. Makakatapat nila sina Kenneth Romel Magbinta sa pagka-mayor at Tere Puno bilang Vice Mayor.
Sa pamilya Revilla naman, tatakbo ulit para sa kanilang ikalawang termino ang mag-inang Jolo Revilla at Lani Mercado Revilla para sa 1st at 2nd District Representative ng Cavite. Sa dami daw na nag-file ng COC dito sa COMELEC sa Cavite, iisa ang napansin ng COMELEC. Sila rin ng mga dating kandidato na nakaupo na sa pwesto ang tatakbo ngayon. Yun nga lang, nagpalit-palit lang sila ng kanilang tatakbuing posisyon. Mula sa pag-aartista, sasabak na rin sa politika ang aktor na si Emilio Garcia. Tatakbo siyang mayor ng Bai, Laguna. Suportado siya ng kapwa-aktor at ngayon senator na si Robin Padilla. Isa pang sasabak sa politika, ang noontime show host na si Ayon Perez bilang konsehal ng Concepcion, Tarlac. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Buena mano na rin naghain ng kandidatura bilang re-electionist sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto. Ilang first-timer din ang tatakbo bilang konsehal ng pinakamalaking lungsod sa Metro Manila. Nasa Frontline balitang yan si JC Cosico. Magkasabay na naghain ng Certificate of Candidacy sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto sa Amoranto Sports Complex. Tatakbo ulit sila para sa kanilang ikatlo at huling termino sa ilalim ng serbisyo sa Bayan Party. Si Mayor Joy, sinamahan pa ng kanyang amang si dating House Speaker Sonny Belmonte. Sa ngayon, wala pang matunog na makakalaban si Belmonte sa pagkaalkalde sa Quezon City. If I will run uncontested, I will be very, very happy. And this is to the grace and glory of God. Ang running mate naman niyang si Gian Soto, sinamahan ng asawa niyang si Joy at amang si dating Senate President Tito Soto. Target daw ng tambalang Belmonte Soto na ituloy ang kanilang mga programa para sa kalusugan, social services, kalikasan at pabahay, pati na pagiging business-friendly ng QC. Our mission with Mayor Joy in Quezon City is not yet done, and so we have to continue fighting for good governance. That's why we decided to continue our mission. Bukod sa kanila, karamihan din sa mga tumatakbong konsehal ay mga re-electionists, gaya ni 5th District Councilor Alfred Vargas. Natututukan daw ang mga flood control program sa Quezon City. For the next few in the next few years, mababawasan ng baha dito sa Quezon City. Tatakbo rin ulit sa pagkakonsehal sa 2nd District ang pamangkin ni Mayor Joy na si Councilor Mikey Belmonte. First-timer naman sa eleksyon si Gabriel Atayde. Natatakbo rin sa pagkakonsehal sa 1st District. Pinsan niya si QC 1st District Congressman Arjo Atayde. Pati ang aktor na si Enzo Pineda, tatakbo rin konsehal ng 5th District ng QC. I know this is a very big responsibility. This is different from showbiz, but I know the responsibility. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa gitna ng kaliwat ng mga issue, parehong nabawasan ang approval at trust ratings ng dating magkatandem na sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pati ang mga lider ng Senado at Kamara, bumaba ang rating. Nasa Frontline ng balitang yan, si May Ann Los Baños. Parehong bumaba ang approval at trust rating ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte nitong third quarter ng taon base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Si Pangulong Marcos nabawasan ng 3 percentage points ang approval rating nitong Setyembre, habang 2 percentage points naman ang nawala sa trust rating niya. Ayon sa chairman ng Political Science Department ng UST na si Professor Dennis Coronacion, walang matinding kontrobersya na direktang kinakaharap ang Pangulo. Pero apektado ang imahe niya ng iba't ibang issue sa bansa, gaya ng problema sa inflation, kahirapan, mga krimen at tensyon sa West Philippine Sea. Sa lahat ng suliranin ng ating bansa, among these top officials, ang tinatama ng husto yung Pangulo. Nandyan din yung West Philippine Sea issue. Oo, alam naman natin na since the President is the architect of our foreign policy, kung sakaling patuloy tayo nabubuli, may mga hostile incidents sa mga disputed territories, ang naisip agad ng tao ay yung Pangulo. O sasabihin sign ng kaduwagan. Mas malaki naman ang natapya sa ratings ni Vice President Sara Duterte. 9 percentage points ang nabawas sa approval ratings niya, habang 10 naman sa trust rating niya. Paliwanag ni Professor Coronacion, malinaw na apektado ang numero ng bise sa pakikipagbangayan niya sa Kamara sa issue ng budget ng Office of the Vice President at budget ng DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Nagtuloy-tuloy yung pagbanat sa kanya ng mga members ng House hanggang
tuluyan na ngang nasira yung kanyang kredibilidad. Ang gustong palabasin ng Kongreso doon ay corruption na Vice President official. The members of the House have succeeded, and it reflects on the survey ratings of the Vice President. Hindi rin daw nakatulong kay VP Sara ang pagmamatigas at pangiisnab sa mga hearing ng Kamara. Lalo pang na-reinforce yung tawag sa kanya ng isang congresswoman natin na Shai Bratinella. Ayon pa sa ilang eksperto, ang pagbaba o pagtaas ng numero sa survey ng pinakamatataas na opisyal ng gobyerno ay may epekto rin sa kanilang mga kaalyado, lalo na sa papalapit na eleksyon. Kailangan daw kasing mapanatili ng Pangulo at pangalawang Pangulo na epektibo silang endorser para matulungan nilang manalo ang kanilang mamanukin at masigurong may kakampi sila sa Kamara at Senado. Bukod kina PBBM at VP Sara, pareho ring bumaba ang rating sila Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Si Escudero nabawasan ng 13 points ang trust rating, habang 60% naman ang approval rating niya. Mas maliit pero bawas din ang approval at trust rating si Speaker Romualdez. Hindi masyado nababahala sa mga numero niya si Escudero dahil kauupo lang niya noong Mayo bilang Pangulo ng Senado. Nagpasalamat din siya sa mataas niyang approval rating. Pero para kay Professor Coronacion, mas mataas ang pressure kay Speaker Romualdez na pataasin ang mga numero niya, lalo na kung siya ang matunog na mamanukin ng administrasyon sa mas mataas na posisyon sa 2028. Dahil kung si VP Sara Duterte, may pressure din sa kanya kasi expected rin siyang magtumakbo bilang presidente. The same goes for Speaker Martin Romualdez. Kung sa ngayon 32% or 33%, dapat by next survey cycle nakaano ka na, siguro 37 or 38. So little by little makikita mo na may progress. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsadang showbiz balita ngayong Martes. Certified TikToker na rin ang ating batang Quiapo star na si Coco Martin. Sa videong inilabas niya kagabi, napakapit ang ilan niyang fans dahil tila mag-aanunsyo ng kandidatura ang postura ni Coco sa video. Hanggang sa bumali na siya ng kulit sabay inanyayahan ang kanyang fans na i-follow po siya sa TikTok. Sa buong magdamag, pumalo na sa mahigit 300,000 ang kanyang followers. Last year lang nang mas maging aktibo sa social media si Coco matapos niyang buksan ang kanyang public official Facebook page. Eto pa nga, may sagot po si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa ngayong nag-viral niyang crop top outfit. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Siguro huwag ka lang mahiya. Embrace mo kung ano yung gusto mo talagang isuot mo. Confident and unapologetic si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Kasunod yan ng kanyang viral crop top OOTD. Nang maka one-on-one natin sa latest endorsement niya para sa isang bangko. Na-explain ni Kaloy ang kwento sa likod ng kanyang trending look. Di ba medyo nauso naman na din po yung kalakahil. Nauna naman na din po sila. And actually, nagtitrip-trip lang po kami kasi napasobra lang po talaga yun ng bili. And sige, tatry ko. Comfortable din naman po pala. At dahil locked and loaded si Carlos, blessing din daw ang pagiging bank ambassador niya dahil may kaakibat na financial managers na tumutulong ngayon sa kanya. I-handle ang daang milyong kinita niya dahil sa kanyang panalo sa Olympics. Aminado siya na wala raw siyang gaanong financial literacy noon. Para sa mga nagwo-worry na marites, in good hands daw ang pera ni Kaloy at secure na secure daw ito. #Waldas Proof. Blessing po na inalign ako doon ni Lord na matulungan ako sa ganun. And syempre, wala po akong alam sa pagdating sa financial po kasi bago lang din naman po ako pero yung mga naipon ko po, tinuruan nila ako paano i-invest siya and kung paano mas palaguin po. Ang ugali raw ni Kaloy pagdating sa pera. Habang bata pa, mag-save po talaga tayo ng money and syempre i-purchase lang or mas
bigay tayo ng importansya sa kung ano lang yung mga kailangan natin. Malapit na pala matapos ang bakasyon ng gold medalist dahil this November. Magsisimula na ang training ni Kaloy dahil balak niya mag-compete sa Asian, World at SEA Games. In preparation na rin para sa susunod na Olympics. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, grade 7 student sa Tarlac pinagsasaksak ng holdapper gamit ang screwdriver. 40 anyos na lalaki, arestado sa panghahalay sa sariling ina. At sa India, lalaking siklista sinugod at napatay ng isang rhinoceros. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kalabos ang isang lalaki matapos umanong gasahin ng kanyang sariling ina sa Kandiay, Bohol. Mismo ang biktima nagsumbong sa pulisya. Hindi na raw niya masikmura ang pang-abuso ng kanyang anak. Kwento ng senior citizen na ina, 2 beses siyang inalay ng 40 anyos na anak. Napag-alamang bagong laya lang ang sospek matapos makulong ng 14 na taon dahil sa kasong murder. Ngayon naman, maharap siya sa kasong rape. Sa Tarlac, hinold up at sinaksak ng screwdriver ang isang grade 7 student. Ang suspect nagawa raw ang krimen dahil sa utang. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Nakaupo lang sa waiting shed ang isang babaeng estudyante nang biglang lapitan at pagsasaksakin ng isang lalaki sa Barangay San Vicente, Tarlac City. Umalis lang ang lalaki nang makuha ang cellphone ng biktima. Sugat sa tuhod, siko at tiyan ang nakuha ng estudyanteng si Alyastin, grade 7 student. Screwdriver ang ginamit na panaksak sa kanya. Ayon sa Tarlac City Police, nangyari ang insidente alas 6 ng gabi noong September 25 habang hinihintay ni Tin ang kanyang ina. Sa tulong ng CCTV, agad namang naaresto ang 24 anyos na suspect. Na-recover sa kanya ang cellphone at ang distornilyador na ginamit sa pananaksak. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Inamin niya naman na siya ang gumawa at hindi naman po niya gawin ito. Meron lang siyang kompromiso na pagkakautang kaya napilitan siyang gawin yung bagay na yun. Inihahanda na ang reklamong frustrated homicide laban sa suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, siklista sa India, patay matapos atakihin ng rhinoceros. At mahigit 20 estudyante at guro sa Thailand na sunog ng buhay sa bus. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinugod at napatay ng rhinoceros ang isang lalaking siklista sa Assam, India. Sa viral video, kitang nakasalubong ng biker ang rhino. Sinugod siya rito hanggang napadpad sila sa damuhan sa gilid ng kalsada. Sinubukang sumaklolo ng mga residente pero mabilis ang mga pangyayari. Nakita na lang nilang nakabulagtana sa damuhan ang siklista. Umalis din ang rhino pero iniwan na nitong walang buhay ang lalaki. Hindi pa malinaw kung bakit inatake ang biker. Pero base sa inisyal na investigasyon, illegal na nakatira ang lalaki sa wildlife sanctuary kung saan nakatira ang mahigit 100 rhinoceros. Pinangangambahang nasunog ng buhay ang 25 estudyante at guro sa Bangkok, Thailand. Sa videong yan, makikitang pilit inaapula ng mga rescuer ang nagliliyab na school bus kung saan 44 ang sakay. Karamihan dyan elementary students. 19 ang nasagip habang nawawala naman ang mahigit
20 na trap sa loob ng nasusunog na bus. Pinangangambahang patay na sila. Base sa investigasyon, bigla raw sumabog ang gulong ng bus sa highway na dahilan para ito'y sumalpok sa barrier na siyang naging sanhi ng sunog. Nangakong tutulong ang gobyerno sa mga naulila. What's up mga kapatid? Todo ensaya na ang Men's National Baseball Team para sa parating na East Asia Baseball Cup. Ayon sa Philippine Amateur Baseball Association, malapit na makumpleto ang kanilang preparasyon para i-defend ang title. Lalaban sa Continental Cup ang kupunan sa Clark, Pampanga from October 29 hanggang November 4. Dominante ang mga Pinoy sa torneo at susubukan nila makuha ang kanilang pang-5 championship. Pero hindi naniniguro ang mga pambato natin dahil alam nila na magiging matindi ang kompetisyon. Lumaban sila sa ilang UAAP schools at nakipagbakbakan sa national team ng Singapore. Mas malaki ang goal nila at gusto nila eventually mag-qualify para sa Asian Baseball Championships kung saan mas makakalaban nila ang mas malalakas na bansa. Sa PBA, pasok na sa semis ang mga kabarangay pagkatapos ng isa na namang close win kontra Meralco Bolts para kunin ang Game 3, 113-106. 12 points ang kinailangan habulin ng Gin King sa likod ng 12 or 27-point performance ni Justin Brownlee. Nakakuha sila ng crucial baskets galing kay Stephen Holt na natapos ng may 19 points, 7 rebounds and 5 assists. Waiting na ang Ginebra sa semis at makakalaban nila ang mananalo sa San Miguel Beermen at Converge Fiber Xers matchup. Kasi na-extend pa nga ng Converge ang serye salamat sa game-winning basket ni Alex Stockton. Sweep na ang hanap ng San Miguel at isang stop na lang ang kailangan nila para mag-overtime ang laban. Dito na nag-take over si Stockton at nakahanap ng paraan makapag-pull-up jumper sa harap ni CJ Perez para sa panalo at manatiling buhay sa kanilang quarter-final series. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, update po sa drunk driving case ni BTS Suga. Pinagmumulta na siya na aabot sa 15 million won o hanggang 642,000 pesos kasunod ng kaso. Yan ang naging desisyon ng korte matapos na siyang mahuling nagmamaneho ng scooter nang nakainom noong Agosto malapit sa kanyang bahay. Matatanda ang ilang ulit na nagsorry si Suga sa nangyari. Dahil din po sa insidente, binawi rin agad ang kanyang lisensya. Sa ngayon, tinatapos na lang ni Suga ang kanyang military service. Eto pa, extra good ang ating morning sa mas pinagandang morning block ng Kapatid Network. Nagsimula na kasi ang muling pagpapasaya ng ating paboritong kids superheroes na PJ Masks tuwing 6:30 a.m. Susundan naman yan ng makulit na sponge ng Bikini Bottom na si SpongeBob SquarePants kada 7:30 a.m. Kasabay nilang nagpapasaya sa ating mga umaga ang patuloy na pamamahagi ng good vibes at himala ng Ang Himala ni Nino. Napapanood naman po yan tuwing 11:15 a.m. bago mag-eat bulaga. Dapat din pong abangan ang ating paghatid saya ng Paskong Kapatid sa darating na Biyernes, October 4. Paiilawin po natin ang Christmas feel sa ating Red Ball lighting dito sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinag-aaralan ng Philippine National Police kung dapat agahan ang pagpapatupad ng gun ban para sa 2025 midterm elections. May paalala rin si PNP Chief Romel Marbil sa mga pulis na may mga kaanak na kakandidato. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
Sa pagpasok ng Pilipinas sa panibagong election season, ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Marbil na paigtingin ang pagbabantay ng mga pulis para masiguro ang kaayusan ng eleksyon sa buong bansa. Partikular na pinatututukan ni Marbil ang paglaganap ng loose firearms, lalo na sa mga lugar na mainit ang labanan sa politika. Yung the past months, marami tayong nakikita na mga tinatamaan ng political killings. Sabi ko, wala ng mga killings. We need more policemen on the ground. Pinag-aaralan na rin ng PNP kung dapat mas maaga nang ipatupad ang gun ban para sa 2025 midterm elections. Karaniwan itong nagsisimula sa Enero ng taon ng butuhan. Mahigpit ding babantayan ng PNP ang mga itinuturing na election hotspots kung saan mataas ang bilang ng mga election-related violence. Kung hotspot do dati, dapat binagawa na kami. Dapat hindi na sila hotspot ngayon. But kasama po yan doon sa preparation po natin. So there will be movement po ng mga troops natin para matalagang mabawasan po yung ina-expect po natin na magkagulo. Nagpaalala rin si PNP Chief Marbil na hindi dapat nagpapagamit sa kahit na sinong kandidato ang mga pulis, lalo na kung may mga kamag-anak silang tumatakbo sa kahit na anong pwesto. Political po dapat kami, wala po kaming bias, kaya tama po yung sinasabi niyan. Tatanggalin po namin yung mga pulis na naka-assign po doon asan sila may kamag-anak na lalaban sa eleksyon. Hindi po doon sila pwede ma-assign kung asan sila may kamag-anak. Very po yan, nasa batas po natin na hindi po sila dapat makatulong doon sa mga ganung bagay. Sinabi ito ni Marbil sa Change of Command Ceremony ng Police Regional Office 3 sa Camp Olivas, San Fernando, Pampanga. Formal nang umupo bilang hepe ng Central Luzon Police si dating QCPD Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Pinalitan niya ang nagretirong si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Umaaray ngayon ang mga motorista na pupunta sa NAIA dahil sa paglobo ng singil sa parking. Pati ang mga empleyado ng airport na madalas magdamagan din magpark, damay na sa taas singil. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Maraming motorista ang nabulaga sa unang araw ng pagpapatupad ng taas singil sa parking fee sa NAIA kanina. Ang dating 40 pesos na bayad sa unang 3 oras at 15 pesos sa succeeding hours, ngayon 50 pesos na para sa unang 2 oras at 25 pesos naman sa mga susunod na oras. Ang overnight parking naman, 1,200 pesos na ngayon kumpara sa dating 300 pesos lang. Paliwanag ng Manila International Airport Authority na siyang regulator ng NAIA. Bahagi ito ng concession agreement nila sa San Miguel Corporation na private operator na ngayon ng airport. Kontrolado pa rin naman daw ng MIAA ang parking rate sa unang 2 oras. Tinaasan ito dahil mahigit 2 dekada na raw nang huling itaas ang parking fee. Pero hindi lang daw usapin ng kita ang pagtataas ng singil sa parking. Marami raw itong malulutas na problema, gaya ng kakulangan sa parking space at congestion o pagsisikip sa paligid ng terminal. Yun ding kultura no, na 1 passenger pero 5 kotse yung magsusundo. I guess that can be addressed with this one also. Ang parking area dito sa NAIA Terminal 3 ay ginagamit hindi lamang ng mga pasahero at ng mga naghahatid at sundo sa kanila, kundi pati na rin ng mga empleyado at bisita ng mga kalapit na establishmento. Ngayon na mas mataas ng parking rates dito, may iwasan na yung paikiparada dito at masisiguro na may mapaparadahan na yung mga talagang gagamit itong paliparan, katulad na lang ngayon. Ikinagulat naman ng mga nagpunta sa NAIA ang pagtataas ng parking fee. Kaya si Eric mukhang hindi na raw paparada sa airport kahit aminadong mahirap humanap ng ibang parking. Medyo may kataasan nga kasi kung ilang oras kang titigil dito. Unang araw pa lang naman ngayon ang taas singil sa parking fee. Pwede naman daw pag-aralan ng pagkakaroon ng hiwalay na parking fee para sa mga flight attendant, piloto at ibang empleyado na madalas overnight kung mag-park ng kanilang sasakyan. Makakaasa naman ang mga gumagamit ng parking na mas pinaigting ang seguridad sa lugar. Nasa plano rin ng SMC na magtayo ng mga multi-level parking building para mas maraming maparadahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sugatan ng isang traffic enforcer matapos siyang mabangga ng sasakyan sa intersection sa Cebu City. Pero katwiran ng driver, hindi niya napansin ang enforcer. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Nagmamando ng traffic sa intersection ang enforcer na si Filadelio Baculi nang biglang kumaliwa ang isa sa mga sasakyan. Sininyasan ng enforcer ang sasakyan pero tuloy-tuloy pa rin ito hanggang sa masapul si Baculi. Napahiga sa kalsada ang enforcer at nahirapang tumayo matapos ang pagbangga. Kwento ng kasamang enforcer ni Baculi, sinisinyasan ni Baculi ang driver na umabante dahil bawal kumaliwa sa intersection pero tuloy-tuloy lang ito. Sa side sa driver nga
Sa side naman ng driver, sabi hindi niya napansin ang kasamahan namin na traffic enforcer. Pero nako ng kanyang blinker, umiilaw, imposibleng hindi niya nakita. Agad namang humingi ng tawad ang nakabanggang driver sa enforcer. Pinatawad naman ni Bakuli ang nakasagasa sa kanya ng isang senior citizen na babae. Umalis din ang driver matapos ang insidente. Pero kahit pinatawad na ng enforcer ang driver, gusto pa rin paimbestigahan Cebu Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang insidente. Dapat daw kasuhan ang driver kung mapapatunayang may kapabayaan. Ganyan din ang opinyon ng Cebu City Traffic Operations Office. The vehicle was in the innermost lane, which is for straight going. And as you can see, my traffic enforcer was directing her to make a straight movement, not for a left turn. There is a violation of the traffic code. That is the wrong execution of a left turn and disobedience to a traffic enforcer. Sa ngayon ay tinitrace na ng City Traffic Operations Office ang driver. Samantala, nakalabas na ng ospital ang enforcer pero pinagpapahinga pa siya ng 4 na araw para magpagaling. Magbibigay naman ng ayuda ang lokal na pamahalaan para sa biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Listado ang isang babaeng nagpanggap na patay na at nag-iba ng pagkatao para takasan matapos siyang kasuhan tungkol sa 1999 textbook scam. Malatere-serye ang pagbabagong pangalan ni Mary Ann Maslog. Simula noong nakaraang taon, Jessica Francisco na ang kanyang pakilala. Hiniling niya noong imbestigahan si dating former Executive Secretary Vic Rodriguez dahil umano sa fraudulent executive appointment for sale. Dito na nadiskubre ng NBI na iisang tao lang sina Maslog at Francisco base sa kanilang fingerprint. Noong 1999, nasangkot si Maslog sa panunuhol ng mga opisyal ng Department of Budget and Management para makuha ang kontrata sa 200 milyong pisong halaga ng textbooks. Bago pa man siya masentensyahan, lumipad siya sa Amerika at sinabi ng kanyang abogado na pumanaw na siya. Naudlot naman ang paglaya ni Maslog ngayong araw matapos magpiyansa dahil sa bench warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Pumalo na sa mahigit 100 ang death toll ng pananalasa ng bagyong Helene sa Amerika. Pero posible raw umakyat yan sa 600. Yan ang Frontline News Abroad ni Maricel Halili. Nawasak na kalsada, sira-sirang mga bahay at nagkalat na mga putik ang iniwang pinsala ng Hurricane Helene sa North Carolina sa Amerika. Ang Elk Park nagmistulang ghost town dahil sa mga binagyong bahay at mga nagtumbahang mga puno. Ang ilog na yan napuno ng mga kahoy, basura at debris mula sa mga nawasak na bahay. Ayon sa lokal na pamahalaan, 300 kalsada sa North Carolina ang di madaanan dahil sa iniwang pinsala ng bagyo. Sa South Carolina, nagmistulang sinkhole ang malaking butas na yan matapos masira sa matinding baha. Baha pa rin ang ilang bahagi ng Florida, pero may mga lugar namang putik ang problema matapos humupa ng tubig. Ang mga bahay na malapit sa dagat, nilimas din ng bagyo. Sa aerial shot, makikitang putik at baha rin ang bumalot sa Tennessee. Sa tindi ng pinsala ng bagyong Helene, pumalo na sa mahigit 100 ang nasawi mula sa 6 na US states. Pero ayon sa US Homeland Security Advisor, posibleng pumalo sa 600 ang death toll. The current data we have is that it looks like there could be as many as 600 lost lives. But we don't have any confirmation of that. We know there are 600 who are either lost or unaccounted for. 1.8 million naman na mga bahay at establishmento ang wala pa ring kuryente. Puspusa na ang clearing at rescue operations sa mga apektado ng bagyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, nalungkot ang buong basketball world sa pagpanaw ni Hall of Famer Dikembe Mutombo.
Brain cancer naging dahilan para sa 58-year-old. Malapit sa fans si Mount Mutombo na 8-time All-Star sa NBA, 4-time Defensive Player of the Year at isa sa mga pinaka-kinakatakutan na shot blockers noong 90s at early 2000s. Siya din ang nagpauso ng finger wag habang naglaro siya ng 18 seasons sa liga at nag-average ng 9.8 points and 10.3 rebounds. Nag-retire noong 2009 ang center at naging isa sa mga unang global ambassadors ng NBA na tumutulong i-promote ang sport sa Africa. Rest in peace, Mount Mutombo. Sa NBA, enjoy ang basketball fans dahil sa Media Day na ginanap para sa parating na season. Maraming excited sa pagbukas ng taon, lalo na ang Mavs fans na mapapanood na ang trio ni Luka Doncic, Kyrie Irving at newcomer Klay Thompson. Ayon kay Irving, excited siya sa naging desisyon ni Thompson na sa kanila pumirma at magiging malaking tulong siya para sa kanilang quest sa isang championship. Kilala bilang three-point shooter, sabi ni Klay, na makakatulong siya mabigyan ng mas malaking space maglaro sina Luka at Kyrie. At ready to move on naman ang Golden State Warriors pero inaamin ni forward Andrew Wiggins na nakakapanibago na wala na si Klay. Alam ni Wiggins na malaki ang naging ambag ni Klay para sa Warriors kasama ni Steph Curry at Draymond Green. Ayon naman kay Kevon Looney, hindi lang shooting at mga panalo ang dala ni Thompson kundi pati ang kanyang presence off the court. Sa San Antonio, magiging malaki ang dalang leadership at experience ni Chris Paul para kay reigning Rookie of the Year Victor Wembanyama. Sabi ni Wemby, pinapanood na niya si CP3 nung lumalaki siya at excited na siyang matuto at maglaro kasama ang veterano. Ayon naman kay Paul, ang kanyang competitiveness ang magiging pinakamalaking bagay na dala niya para sa young team. At yan ang mga pandi ng Sports News Today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Mga kapatid, isa na ata sa pinakasikat na hayop ngayon ang hippopotamus. All thanks sa always trending baby hippo na si Mu Deng ng isang dinarayong zoo sa Thailand. Isa po siyang pygmy hippo o yung mas maliit na uri ng hippopotamus. Speaking of, hango po ang pangalan niyan sa mga salitang Greek na hippos o kabayo at potamus o ilog, as in kabayo sa ilog o river horse. Madalas din kasi silang makita noon sa mga anyong tubig tulad ng ilog at lawak. Kaya naman, maituturing din silang amphibious o kayang mabuhay sa parehong lupa at tubig. Kaya nga po nilang pigilan ang kanilang paghinga ng hanggang 5 minuto. Pero dahil madalas silang bilad sa araw, alam niyo po bang ang mga hippo may sariling sunblock? Naglalabas sila ng malagkit na mucus na bumabalot sa kanilang katawan na nagsisilbi namang panangga sa araw. Ang galing po, no? Sa kabila po ng ilang interesting fact na ito, ang mga hippopotamus itinuturing ng threatened animal ng International Union for Conservation of Nature o IUCN. Dahil naman po yan sa mga gawain ng mga tao na nakasisira sa kanilang mga tinitirhan. Ang mga natututuhan po natin sa mga pambihirang hayop na ito naway magsilbing aral para sila'y patuloy na ingatan at patunayan. Ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Mula ngayong Martes hanggang Oktubre 8, kailangan tanggapin ng COMELEC ang lahat ng mga Certificate of Candidacy na mga gustong tumakbo sa 2025 midterm elections. Ibig pong sabihin yan, wala itong pwedeng itaboy kahit gaano pa man ka-kontrobersyal at kahit minsan ay mukhang alanganin o hindi ka panipaniwala sa mata ng publiko. Ilang beses na kasing sinabi ng Korte Suprema na ministerial lamang ang trabaho ng COMELEC pagdating sa pagtanggap ng mga COC. Tatanggapin lamang dapat ng COMELEC ang mga inihaing COC. Sa Cipriano versus COMELEC, sinabi ng Korte Suprema na ang eligibility ng isang kandidato ay labas na sa kapangyarihan ng COMELEC. Sa Serafica versus COMELEC naman, sinabi ng Korte Suprema na ministerial ang trabaho ng COMELEC para tanggapin at i-acknowledge ang COC ng kandidato. Ibig sabihin po nito, kahit mag-hide ng Certificate of Candidacy para sa 2025, ang isang gaya ni dismissed Mayor Alice Go, wala pang otoridad ang COMELEC na ibasura ito. Si Alice Go, yung napatunayan daw ng NBI na isang Chinese citizen pala, hindi pinanganak sa bansa at dumating lamang sa Pilipinas noong 2003.
At nito lamang linggo, binansagan si Alice Go na isang Chinese spy ng isa namang self-confessed Chinese spy. Ito pa, nung Hulyo, nagsampa ang Solicitor General ng kaso para ipawalang bisa ang birth certificate ni Alice Go. At noong Agosto, dinismiss ng Ombudsman si Go bilang mayor at pinatawan ng perpetual disqualification. Kung puro sabit na si Go, bakit pa siya pagbibigyan? Ayon mismo kay Solicitor General Menardo Guevara, hanggang Election Day ng May 2025, malamang walang balakid sa pagtakbo si Alice Go kung kanyang gugustuhin, maging para sa posisyong alkalde o pati na rin sa senador. Bakit? Dahil ang korte lamang ang maaaring magkansela ng kanyang birth certificate. Magdesisyon man ng Tarlac RTC ngayong taon, ang mga apela ni Go maaaring umabot pa sa Korte Suprema. Sa tingin ni Guevara, malabo raw magkaroon ng pinal na desisyon bago mag-eleksyon sa 2025. Yun din ang problema sa dismissal order at perpetual disqualification na pinataw ng Ombudsman kay Go nitong Agosto. Inapela na ito ni Go at maaaring iakyat din hanggang sa Korte Suprema. Pero may isa pang kapangyarihan ng COMELEC na maaaring nitong gamitin sa ilalim ng Omnibus Election Code. Ito ay ang pagdeklara sa isang kandidato bilang nuisance candidate o kandidatong panggulo lamang. Maaari itong gawin ng COMELEC kung sa tingin nito ay niloloko lamang ng kandidato ang proseso ng halalan o di kaya ay panlito lamang ito sa mga botante o kaya ay walang malinaw na intensyon talaga na tumakbo. Pero kailangang maingat ang COMELEC sa paggamit ng kapangyarihang ito. Taong 2022, binansagan ng COMELEC ang senatorial candidate na si Norman Marquez na nuisance candidate. Ang sabi kasi ng COMELEC, hindi kilala si Marquez at wala itong partido. Sa desisyon ng Korte Suprema, sinupalpal ng Korte ang COMELEC. Hindi raw popularity contest ang eleksyon. Palibasa hindi kilala ang kandidato, hindi maaaring i-disqualify na ito ng COMELEC. Malinaw pa nga raw ang programa ni Marquez na isang animal rights activist. Sa huli, kahit sino maaaring tumakbo sa halalan, kahit walang pera, partido o makinarya. Sa kaso lamang ni Alice Go, tila wala siyang citizenship. Pero yan ay bagay na kailangan pang desisyonan ng Korte. Balik tayo sa mga balita. Inalis na ng Office of the Ombudsman ang pinataw nitong preventive suspension laban sa 32 lokal na opisyal sa Bohol. Kabilang sa inalis sa suspension order ang 5 mayor, mga barangay captain at mga regional director ng Department of Agriculture at Philippine National Police. Mayo nang ilabas ng Ombudsman ang suspension order laban sa 68 opisyal ng probinsya, kabilang si Bohol Governor Erico Aumentado. Nag-ugat yan sa investigasyon sa kontrobersyal na resort na itinayo sa loob ng protected area ng Chocolate Hills. Inalmahan ito ng gobernador pero naibalik na siya sa pwesto noong pang-Agosto. Ibinatura ng Korte Suprema ang hiling ni dating presidential spokesman Harry Roque na mabigyan siya ng proteksyon sa pamamagitan sana ng writ of amparo. Paliwanag ng Korte, hindi pinagbigyan ang petisyon ni Roque dahil hindi akma sa sitwasyon niya ang writ of amparo. Akma lang kasi ito sa may mga banta sa kanilang buhay. Bagay na hindi naman kahalintulad ng sitwasyon ngayon ni Roque na pinaaresto lang ng Quad Committee ng Kamara kaugnay sa investigasyon sa Pogo. Sa kabila nito, inobliga pa rin ng Korte ang Quadcom na magkomento sa petisyon ni Roque. Wala pang pahayag sa desisyon ng Korte ang kampo ni Roque. Pero matatanda ang anak niya mismo ang nagpetisyon nito noon sa SC para hilingin sa kataas-taasang hukuman na pigilan ang pag-aresto sa kanya ng Kamara at hindi siya obligahing magsumite ng mga dokumento sa Quadcom. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga para po sa Coldplay fans. Ang mega pop band kinumpirma na ang kanilang nalalapit na pagre-retiro. Sa isang panayam, sinabi ng frontman ng banda na si Chris Martin na magre-retire na ang grupo oras na mailabas na nila ang kanilang ika-12 album. Kwento po ni Chris, halos lahat daw kasi ng kanilang mga iniidolo tulad ng The Beatles at ni Bob Marley may nasa 12 album lang. Sa limitadong album, mas masisiguro rin ang quality ng mga ilalabas pa nilang kanta. Sa Biyernes, ilalabas na po nila ang kanilang ika-10 studio album na Moon Music.
Ito pa nga, nag-alala ang mga agays sa ilang cryptic post ni GOT7 member Bam Bam. Kahapon, nagtrending ang kanyang IG story na may mga katagang I'll be gone for good 2025. Sa ilan niyang pang post sa X, makahulugan din ang ilan niyang mensahe tulad ng I hope you have a good night. At sagot sa isang comment na people around me is the reason I'm dying. Sa ngayon, wala pang malinaw na dahilan sa mga hugot post na ito ni Bam Bam, pero bumuhos pa rin ang suporta sa kanya ng kanyang fans. At eto pa, ikinasal na po ang Australian comedian actress na si Rebel Wilson sa kanyang girlfriend na si Ramona Agruma. Sa IG ni Rebel, ibinahagi niya ang kanyang larawan kasama ang kanyang misis na si Ramona. Looking radiant brides ang dalawa habang magka-holding hands in wedding gowns. Base po sa caption, ikinasal ang dalawa sa isla ng Sardinia sa Italy last September 29. Last 2022 lang nang mag-come out as lesbian si Rebel. Saka naman niya ipinakilala ang partner na si Ramona na isang LA-based designer. Sa parehong taon, nireveal din po ni Rebel na siya'y naging ina via surrogacy. Ito pa nga, mas matitinding bakbakan at umaatikabong aktingan pa ang dapat abangan sa ikalawang season ng nag-hit na K-series na Gyeongsong Creature. Ang feel sa mga bidang sina Han So-hee at Park So-joon, ibinahagi po nila mismo sa News 5. Narito po ang report. Not one, but 3 giant monsters. At mas matitinding action scenes. Yan ang aabangan sa second season ng hit K-drama na Gyeongsong Creature. Siyempre, nung season 1, sinamahan ng News 5 ang mga bida na sina Park So-joon at Han So-hee sa Thailand premiere. Ngayon naman, nakatsikan uli natin ang visual partners. Kasama ang direktor na si Chung Dong-yoon. The journey was 2 years long, so we got really close because we had so much action scenes. We were doing hand-to-hand combat, and they stored chemistry. We have fierce action scenes until the very end. 가까워지지 않았나. 그렇다 보니까 season 2. So it took us 1 year to get really close to each other. So in season 2, we could really rely on each other because we got much closer and we could root for each other. Season 2 production was as challenging as season 1. So yeah, I think it was like going from season 1 and season 2 and we just helped each other out. 서로 이제 Kung ang season 1, 1940s ang setting, may time jump na sa modern-day Seoul, South Korea ang sentro ng aksyon sa season 2. Isa pa ring sleuth ang character ni Han So-hee na si Chaeyoung. Pero ano ito? Hindi na si Master Jang ang karakter ni So-joon? Ilan lang daw ito sa mga dapat abangan. 아니 지금 주제가 여러 가지가 있는 것 같아서. There is so much in store. If you want melodrama, we have it. If you want action, if you want creatures, we have different eras as well. Either way, you would have fun watching the show. 언제부터 관통하는 건 어쨌든. If the viewers focus on the action part of the show this time around, they would have a lot of fun. 봐주셨으면. Mapapanood na sa Netflix ang Gyeongsong Creature Season 2. Ngayong Martes, buhos na naman ang kakulitan ng ating mga kapatid online. Ang ilan sa kanilang mga napagdiskitahan, mga hanep na bahay, muebles at mga dinudugtong na video. Pasadaan natin yan sa Kwento Sang Minuto. Usong-uso ngayon ang dugtungan ng video tulad nitong Indian video na sinalo ng Pinoy video. Ayun ba? Nakakita ka na ba ng chandelier na salawal? O nakakita ka na ba ng mekaniko na naghahanap ng tornilyo? Nakakita ka na rin ba ng bus driver na hindi nagme-may I go out? Teka, pakicheck nga yung kaibigan natin, andun siya sa may kanal, nagtatampo.
Pag-drive mo nga ako, huwag mo hanapin ang busina. Yan na, sa harap mo. Psst, punta ka sa amin. May karinderya para sa mga relihiyoso. Usapang buntis. Kapag mayaman, gender reveal. Kapag mahirap, maitim ang batok mo, be. Lalaki anak mo sigurado. Teka, pasyal muna tayo sa farm kung saan ako lumaki. Uy, paunawa, oh. Bawal mag-sit here. Shesh. Kalat na ngayon ang mga manananggal ng boses, nagaralgal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Grabe, pinutulan. Mapanat pa ng journey yata yung kanta doon. Tinanggalan ng kuryente. Effective yun, ha? Oo, maraming gumagawa niya sa social media, pinuputol yung yung kable. Ingat lang, baka makuryente. Nako, marami yan. Usong-uso yan dahil magpapasko na, diba? Oo nga. Yung mga videoke na yan. Yes. Tingnan nyo po, baka naputulan na rin kayo ng kuryente. Aba, mga kapatid, ayan ating countdown. 85 days na lang po. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.